Deuteronomio Kapitulo 23. Batas ng pagtanggap sa kapulungan. Ang nasaktan sa mga iklog, o ang may lihim na sangkap na putol ng katawan ay hindi makapapasok sa kapisanan ng Panginoon. Isang anak sa ligaw ay huwag papasok sa kapisanan ng Panginoon, hanggang sa ika-10 salin ng lahi ay walang sa kanya'y makapapasok sa kapisanan ng Panginoon. Huwag papasok ang isang Amonita o Moabite sa kapulungan ng Panginoon, hanggang sa ika-10 salin ng lahi ay walang nauukol sa kanila na makapapasok magpakailanman sa kapisanan ng Panginoon. Sapagkat hindi kayo sinalubong nila ng tinapay at ng tubig sa daan, nang kayo'y umalis sa Ehipto, at sapagkat kanilang inupahan laban sa iyo si Balaam na anak ni Beor mula sa Pethor ng Mesopotamia upang sampain ka. Gayon may hindi dininag ng Panginoon mong Diyos si Balaam, kundi pinapidyong pagpapala ng Panginoon mong Diyos, ang sumpa sa iyo, sapagkat iniibig ka ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong hahanapin ang kanilang kapayapaan o ang kanilang ikasusulong sa lahat ng iyong araw magpakailanman. Huwag mong kasusuklaman ang Idumeo, sapagkat siya iyong kapatid, huwag mong kasusuklaman ang taga-Ehipto, sapagkat ikaw ay nakipamayan sa kanyang lupain. Ang mga anak ng ikatlong salin ng lahi nila na ipinanganak sa kanila ay makapapasok sa kapisanan ng Panginoon. Pagka ikaw ay lalabas sa kampamento laban sa iyong mga kaaway, ay magbabawa ka nga sa iyo sa bawat masamang bagay. Kung magkaroon sa iyo ng sinumang lalaki, na hindi malinis dahil sa anumang nangyari sa kanya ng kinagabihan, ay lalabas nga sa kampamento, hindi siya papasok sa kampamento. Ngunit mangyayari kinahapunan, na siya'y maliligaw sa tubig, at pagka ang araw ay nakalubog na, ay papasok siya sa kampamento. Ikaw ay magkakaroon naman, ng isang puok sa labas ng kampamento, na iyong lalabasan. At ikaw ay magkakaroon din ng isang pala sa kasamahan ng iyong mga kasangkapan, at mangyayari, na pagka ikaw ay palilikod sa labas ay haukay ka, at ikaw ay babalik at tatabyunan mo ang ipinalikod mo. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay lumalakad sa gitna ng iyong kampamento, upang iligtas ka, at ibigay ang iyong mga kaaway sa harap mo, kaya't ang iyong kampamento ay magiging banal, upang huwag siyang makakita ng anumang maruming bagay sa iyo, at baka humiwalay sa iyo. Huwag mong ibibigay sa kanyang Panginoon ang isang aliping nagtanan sa kanyang Panginoon na napasa iyo. Siya'y tatahang kasama mo, sa gitna mo, sa dakong kanyang pipiliin sa loob ng isa sa iyong mga pintuang daan na kanyang magalingin, huwag mo siyang pipighatiin. Huwag kang magkakaroon ng masamang babae sa mga anak ng Israel, ni magkakaroon ng sodomita sa mga anak ng Israel. Huwag mong dadalhin ang bayad sa isang masamang babae, o ang kopahan sa isang aso, sa bahay ng Panginoon mong Diyos sa anumang panata, sapagkat ang mga ito ay kapwa karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Huwag kang magpapahiram na may tubo sa iyong kapatid, tubo ng salapi, tubo ng kakanin, tubo ng anumang bagay na ipinahihiram na may tubo. Sa isang taga-ibang lupa ay makapagpapahiram ka na may tubo, ngunit sa iyong kapatid ay huwag kang magpapahiram na may tubo, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay, sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Pagka ikaw ay magpapanata ng isang panata sa Panginoon mong Diyos, ay huwag kang magluluwat ng pagtupad, sapagkat walang pagsalang o sisain sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at magiging kasalanan sa iyo. Ngunit kung ikaw ay magbawang manata, ay hindi magiging kasalanan sa iyo. Ang nabuka sa iyong mga labi ay iyong gaganapin at gagawin, ayon sa iyong ipinanata sa Panginoon mong Diyos, na isang kusang handog, na ipinangako mo ng iyong bibig. Mga batas ng pagkakaisa sa mga kapatid. Pagka ikaw ay pumasok sa ubasan ng iyong kapwa, ay makakakain ka nga ng mga ubas sa iyong kagustuhan hanggang sa ikaw ay mabusog, ngunit huwag kang maglalagay sa iyong sisidlan. Pagka ikaw ay pumasok sa nangakatayong trigo ng iyong kapwa, ay makikitil mo nga ng iyong kamay ang mga uhay, ngunit huwag mong gagalawin ng karit ang nakatayong trigo ng iyong kapwa.